Ipinagpalit sa mas bata, nilimas ang pondo para sa may sakit na anak at itinapon na parang basahan sa kalsada. Si Rina Cruz ay isang asawang nagbigay ng lahat, ngunit iniwanan ng wala. Akala ni Daniel, ang kanyang pag-alis ay katapusan na ni Rina. Ngunit hindi niya alam, ang bawat luhang pumatak sa maruming semento ay magiging lason na gigiba sa kanyang marangyang mundo. Sino ang mag-aakalang ang isang piping saksi ang magiging susi sa kanyang pagbagsak? Ito ang kwento ng muling pagbangon, tagumpay, at ang tamis ng ganti na hindi kailanman dinungisan ng dugo. Handa ka na bang makitang lumuhod ang mga ng api? Huwag kang mag-alala, Rina. Hindi basta-basta mawawala ang pera. Ininvest ko. Mas lalago pa nga ito para sa future namin ni Sandra. Anging mga salitang yon, malamig pa sa hanging humahaplos sa bintana, ay tila isang matulis na yelo na bumaon ng diretso sa aking dibdib. Ang papel na hawak ko, ang reseta para sa gamot na pipigil sa convulsion ni Angelo, ay kusang lumukot sa aking nanginginig na palad. Nakaluhod ako sa sahig na gawa sa mamahaling narra, sa paanan ng lalaking pinangakuan kong mamahalin habang buhay. Ang lalaking ngayon ay parang isang estranghero na may mga matang walang bahid ng anumang pagsisisi. Naramdaman kong nanuyo ang aking lalamunan. Ang bawat salita niya ay isang dagok na hindi ko nakita na darating. Ang ipon na yon, iyon ang buhay ng anak namin. Dugo at pawis ko, ang bawat sentimo niyon. Mula sa walang katapusang pagta-translate hanggang madaling araw. Tinitiis ang pananakit ng likod at paglabo ng mga mata para lang masigurong may pang-opera kami para kay Angelo. Pero, Daniel, ang sabi mo, para kay Angelo yon, halos pabulong kong sabi. Ang boses ko ay basag at puno ng hindi makapaniwalang sakit. Kailangan niya ang gamot. Sinasakal na naman siya ng hika niya kagabi. Bumagsak ang reseta mula sa aking namamanhid na mga daliri. Hindi ko narinig ang pagtama nito sa makapal na alpombra. Ang tanging naririnig ko ay ang nakakabiinging dagundong ng puso ko na parang gustong kumawala sa aking tadyang. Ang lahat sa paligid ay biglang umikot. Ang amoy ng kape nakakatimpla ko lang para sa kanya kanina. Ang pamilyar na itsura ng sala kung saan namin binuo ang aming mga pangarap. Lahat ito ay biglang naging isang dayuhang lugar. Isang malamig na entablado ng kanyang kataksilan. Pagkatapos kong isuko ang lahat, ang karera ko, ang mga pangarap ko, ang sarili ko. Ito lang ba ang halaga ko? Isang basurahan na pwedeng tapunan ng mga sirang pangako? Rina, tumayo ka nga dyan. You're making a scene. Walang emosyong utos ni Daniel habang inaayos ang kwelyo ng kanyang mamahaling polo. Huwag kang umarteng parang katapusan na ng mundo. Pera lang yan. Pera lang? Ang buhay ng anak niya pera lang? Bago pa ako makasagot, isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan. Ano na namang drama ito, Rina? Hindi ka na naman ba titigil sa pagpapahirap sa anak ko? Si Doña Elena. Ang biyanan ko ay lumabas mula sa kanyang silid, balot sa kanyang sedang roba. Ang mukha niya ay kulubot sa pagkainis. Simula nang dumating ka sa pamilyang ito, puro kamalasan na lang ang dala mo. Tingnan mo si Daniel, pagod na pagod sa trabaho, tapos ito ang daratnan niya sa bahay. Isang asawang mukhang pulubi at laging humihingi ng pera. Ang bawat salita niya ay latigo na humahagupit sa aking pagkatao. Niyuko ko ang aking ulo, hindi dahil sa hiya, kundi dahil ayokong makita nila ang apo na nagsisimulang mag-alab sa loob ko. Kailangan po kasi ni Angelo ng gamot, Mama. Gamot, gamot, gamot. Yan na lang ba ang alam mong sabihin? Putol niya sa akin. Kung hindi ka lang sakitin, sana ay nagkaanak ka ng malusog. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Hinila ni Daniel ang isang malaking maleta palapit sa pinto. Doon ko lang napansin. Nakabihis siya
Handang-handa nang umalis. Ang puso ko ay tila piniga hanggang sa wala nang matirang kahit isang patak ng pag-asa. Aalis na kami ni Sandra. At ikaw? Huminto siya at tinuro ako. Ang kanyang mga mata ay kasing lamig ng bakal. Umalis ka na rin sa bahay na ito. Ngayon din. Isang malakas na kulog ang yumanig sa buong kabahayan, kasabay ng biglaang pagbuhos ng malakas na ulan. Parang nakikisabay ang langit sa pagguho ng mundo ko. Sa isang iglap naintindihan ko na ang lahat. Ang mga gabing ginagabi siya ng uwi. Ang mga lihim na tawag sa telepono. Ang halimuyak ng pabango ng ibang babae na kumakapit sa kanyang mga damit. Tuliro akong tumayo at sumunod sa kanya palabas. At doon, sa gitna ng rumaragasang ulan, sa ibabaw ng basang damuhan, nakita ko ang aking mga gamit. Ang luma kong maleta, basag na ang isang gulong, at 2 kahon ng mga libro. Ang buong buhay ko ay nakatiwangwang, binabasa ng walang awang ulan. Parang sinaksak ang puso ko ng paulit-ulit. Ang mga librong yon, ang tanging yaman na minana ko mula sa aking mga magulang. Daniel, huwag. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ko, habang hinahayaan na ang mga luha at ulan na maghugas sa aking mukha. Ngunit hindi siya lumingon. At sa gitna ng aking paghihinagpis, isang sigaw ang nagpabalik sa akin sa katinoan. Mama! Mama! Si Angelo. Mabilis pa sa kidlat akong tumakbo pabalik sa loob. Nakita ko ang aking anak na nakahiga sa sahig. Ang maliit niyang katawan ay hindi mapakali at nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi maipokus at may puting bula sa gilid ng kanyang bibig. Angelo! Anak! Sigaw ko, nanginginig sa takot. Agad ko siyang niyakap. Ramdam ko ang matinding paggalaw ng kanyang katawan sa aking mga bisig. Daniel, tulungan mo ako. Si Angelo, hindi siya maayos. Lumingon si Daniel mula sa pintuan ng kanyang mamahaling sasakyan. Nakita niya kami. Nakita niya ang kalagayan ng sarili niyang anak. Ngunit sa kanyang mga mata, wala akong nakitang awa. Wala akong nakitang pag-aalala. Ang tanging nakita ko ay pagkainis. Na para bang kami ay isang abala sa kanyang bagong buhay. Nagtagpo ang aming mga mata sa huling pagkakataon. At sa isang kisap mata, pumasok siya sa kanyang sasakyan. Ang tunog ng makinang umandar ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap ko. Tinilamsikan niya kami ng maruming tubig ulan habang mabilis siyang nawala sa dilim. Naiwan ako doon, basang-basa, yakap-yakap ang aking anak na unti-unting nawawalan ng buhay sa aking mga bisig. Habang sa isang lugar sa syudad, ang ama niya ay nagsasaya kasama ang kanyang bagong pag-ibig. Gamit ang perang dapat sana ay magdudugtong sa buhay ng aming anak. Unti-unting tumigil sa panginginig si Angelo. Ang kanyang maliit na katawan ay lumambot sa aking mga braso. Pumikit siya. Anak? Huwag mo akong iwan. Iyon ang gabing namatay ang Rina na dati nilang kilala. Hindi ko na matandaan kung paano ako nakarating sa ospital. Ang tanging alam ko lang ay ang bawat pag-ikot ng gulong ng taxi na sinakyan namin ay isang karera laban sa oras. Yakap ko si Angelo. Ang kanyang katawan ay malambot at walang kibo. Ang kanyang hininga ay mahinang-mahina na parang isang sinulid na anumang oras ay maaaring mapatid. Wala akong ibang nagawa kundi ang paulit-ulit na pagbulong ng panalangin sa pagitan ng aking mga hikbi. Ang pampublikong ospital ay isang magulong mundo. Amoy ng Lysol at gamot ang sumalubong sa amin, kasabay ng iba't ibang tunog ng paghihirap. Ang mga pasyenteng nag-aantay sa mga pasilyo, ang mga nurse na nagmamadaling tumatakbo, ang mahabang pila sa emergency room. Ito ang impyerno sa lupa para sa isang inang walang kahit isang kusing sa bulsa. Kailangan po siyang ma-admit. Dehydrated na siya at kailangan siyang masalinan ng dextrose at mamonitor. Sabi ng doktor, ang mukha niya ay pagod, ngunit mabait.
Gagawin ko po ang lahat, Dok. Babayaran ko po ang lahat. Pangako, sabi ko. Ang boses ko ay nanginginig habang pinipigilan ang sarili na huwag lumuhod sa harap niya. Iniwan ko si Angelo sa pangangalaga ng mga nurse. Naupo ako sa isang malamig na upuang metal sa labas ng ward. Ang pasilyo ang naging aking silid-hintayan. Ang sahig na marumi ang naging aking higaan sa mga sumunod na gabi. Ang bawat sentimo ng kaunting perang dala ko ay ipinambayad sa mga unang gamot. Sa aking bulsa, naroon pa rin ang USB na nahulog mula kay Daniel. Isang maliit, matigas na bagay na tila isang paalala ng mundong iniwan ko. Ngunit wala akong panahon o lakas ng isip para alamin kung ano ang laman nito. Ang tanging mahalaga ngayon ay si Angelo. Sa ikatlong araw, naubos na ang lahat. Kumakalam na ang aking sikmura, ngunit ang iniisip ko lang ay ang lugaw na kailangan ni Angelo. Sa gitna ng aking desperasyon, kinuha ko ang aking luma at basag na cellphone. Nag-online ako sa mahinang signal ng libreng wifi ng ospital at sinimulang kontakin ang mga dati kong kliyente sa translation. Kahit anong trabaho po, tatanggapin ko. Kahit magkano po ang bayad, iyon ang mensaheng paulit-ulit kong sinend. Habang nilulunok ang aking pride, isang kliyente mula sa isang maliit na publishing house ang sumagot. Isang maikling artikulo. Ang bayad, kakarampot. Ngunit para sa akin, iyon ay isang himala. Magdamag akong nagtrabaho sa pasilyo, gamit ang liwanag mula sa vending machine, tinitiis ang lamig at kagat ng mga lamok. Nang pumasok ang bayad sa aking GCash account, parang ginto ang halaga nito. Dali-dali akong bumili ng isang mainit na tasang lugaw. Habang pinapanood kong kumain si Angelo, ang bawat subo niya ay tila nagpupuno rin sa aking kumakalam na tiyan. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, ito ang aking gintong sandali. Sa kabila ng lahat, nagawa kong itaguyod ang aking anak. Kahit sa pinakamaliit na paraan, may pag-asa pa. Kakayanin namin ito. Ngunit ang pag-asang iyon ay madaling dinurog. Isang pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ang biglang pumuno sa hangin. Nilingon ko ang pinanggalingan nito at natigilan. Si Sandra. Nakatayo siya roon. Suot ang isang puting bestida na nagpatingkad sa kanyang perpektong balat. Bit-bit ang isang Hermes na bag. Ang kanyang mga mata ay mapanuri habang tinitingnan niya kami mula ulo hanggang paa, na parabang kami ay isang uri ng nakakadiring insekto na naligaw sa kanyang malinis na mundo. Ang kanyang presensya ay isang insulto sa sagradong lugar ng paghihirap na ito. So, dito ka na pala nakatira ngayon, Rina? How pathetic, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng pang-aalipusta. Nabalitaan kong naghihingalo na raw ang anak mo. Daniel felt a little bit of pity, kaya pinapunta niya ako dito. Hindi ako umimik. Niyakap ko lang ng mahigpit si Angelo, na para bang kaya kong protektahan siya mula sa kamandag ng babaeng ito. Huwag kang mag-alala. Hindi ako naparito para makipag-away sa isang talunan. Dagdag pa niya. At pagkatapos ay may kinuha siya mula sa kanyang bag. Isang makapal na bukos ng pera. Ngunit hindi iyon ang inaasahan ko. Mga 20 pesos at 50 pesos. Gusot-gusot na parang perang ibinibigay sa isang pulubi. Here, sabi niya. At sa harap ng maraming tao sa pasilyo, walang awa niyang inihagis ang pera sa maruming sahig. Kumalat ang mga papel na pera sa paanan ko. Pangkain niyo para hindi mo masabi na pinabayaan ka namin. Ang bawat piraso ng perang iyon sa sahig ay tila isang nagbabagang mga uling na pumapaso sa aking kaluluwa. Ang pagtawa ng ilang mga usisero sa paligid ay mga dagang tumutusok sa aking tainga. Ang pagkatao ko, ang dignidad ko bilang ina, ang lahat ng sakripisyo ko, lahat ay niyurakan at ginawang abo sa isang iglap. Dahan-dahan akong yumuko. Kailangan ng anak ko ang perang iyon. Kailangan namin.
Ngunit habang unti-unting bumababa ang aking kamay, habang ang aking mga daliri ay ilang sentimetro na lang mula sa gusot na mukha ni Manuel Quezon sa 50 pesos, bigla itong natigilan, nanginginig, nakabitin sa hangin, sa pagitan ng pangangailangan ng aking anak at ng huling piraso ng aking paggalang sa sarili. Ang mga daliri ko ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang testimonya sa digmaan sa pagitan ng aking gutom at ng aking dignidad. Ang tawa ni Sandra ay umalingaw sa pasilyo, isang tunog na mas masakit pa sa sampal. Pumikit ako ng mariin. Nakita ko ang mukha ni Angelo, payapa sa kanyang pagkakatulog. Hindi alam ang kahihiyang dinaranas ng kanyang ina para sa kanya. At sa isang iglap, naging malinaw ang lahat. Dahan-dahan kong itinaas ang aking kamay, hindi para pulutin ng pera, kundi para iangat ang aking sarili. Tumayo ako ng tuwid. Ang aking mga tuhod ay nanginginig pa at tiningnan ko si Sandra ng diretso sa kanyang mga mata. Wala akong sinabi. Hindi ko kailangang magsalita. Ang aking pananahimik at ang tingin sa aking mga mata ay sapat na. Pagkatapos ay tumalikod ako, dahan-dahan at naglakad palayo. Iniwan ang kanyang maruruming pera na nakakalat sa sahig. Bawat hakbang palayo ay isang hakbang patungo sa pagbawi ng aking sarili. Sa mga sumunod na araw, ang desisyong yon ang naging gatong ko. Doble ang sipag ko sa paghahanap ng mga online translation jobs. Ngunit alam kong hindi ito sapat. Ang mga bayad ay maliit at hindi palagian. Ang mga bayarin sa ospital ay parang isang halimaw na patuloy na lumalaki. Kailangan ko ng isang tunay at matatag na trabaho. Isang umaga, habang nagbabantay kay Angelo, nakakita ako ng isang job posting online. Isang malaking law firm sa Makati ang nangangailangan ng isang in-house translator at researcher, isang posisyon na mataas ang sahod at may mga benepisyo. Isang posisyon na matagal ko nang tinalikuran para maging isang simpleng may bahay. Sa kabila ng pag-aalinlangan, gumawa ako ng isang desperadong hakbang. Isinangla ko ang singsing na pangkasal ko, ang huling alaala ng aking nakaraan, para lamang may pambili ng isang disenteng damit at pamasahe. Ang gusali ng law firm ay parang isang toreng salamin na umaabot sa langit. Ang sahig na gawa sa marmol ay malamig at makintab. Ang mga tao ay iabala at nakasuot ng mga damit na mas mahal pa sa kabuuang halaga ng lahat ng ari-arian ko ngayon. Pakiramdam ko ay isa akong basahan na naligaw sa isang palasyo. Ngunit nilunok ko ang aking kaba at nagpatuloy. Habang naghihintay na tawagin para sa interview, pinagmasdan ko ang aking sarili sa salamin. Ang aking mukha ay pagod. May maitim na bilog sa ilalim ng aking mga mata. Ang blusang suot ko, kahit malinis, ay halatang luma na. Sino ang tatanggap sa akin? Rina Cruz? Isang pamilyar na boses ang nagpalingon sa akin, at ang puso ko ay halos tumigil sa pagtibok. Nakatayo sa harap ko si Attorney Arthur Guevara, ang dating boss ko sa publishing company na pinagtrabahuan ko bago ako ikasal. Ang lalaking nag-alok sa akin ng promotion noon, ngunit tinanggihan ko dahil pinapili ako ni Daniel. Ang karera o siya. At bilang isang tanga, pinili ko siya. Arthur? Halos hindi ko masabi ang kanyang pangalan. Hindi nagbago ang kanyang itsura. Matikas, may awtoridad, at may mga matang tila nakikita ang lahat. Ngunit may gulat sa kanyang mukha nang makita niya ako. Anong ginagawa mo rito? Tanong niya. Ang kanyang tono ay hindi mapanghusga, kundi puno ng pagtataka. Nag-a-apply po ako para sa translator position. Sabi ko, ang boses ko ay halos mabasag sa hiya. Hindi siya nagsalita agad. Tinitigan niya ako at sa isang sandali, naramdaman ko na para akong isang bukas na libro sa harap niya. Nakita niya ang lahat, ang sakit, ang pagod, ang desperasyon. Sumunod ka sa akin.
sabi niya, at dinala niya ako sa kanyang malaking opisina sa pinakatuktok ng gusali. Sa halip na isang formal na interview, binigyan niya ako ng isang pagsubok. Isang makapal na dokumento sa wikang Espanyol na puno ng mga komplikadong legal terms. Isalin mo ito, sabi niya. Ngayon din. Habang hawak ko ang papel, isang bagay sa loob ko ang nagbago. Ang kaba ay napalitan ng pamilyar na sigla. Ang mga salita, ito ang mundo ko. Ito ang sandata ko. Nagsimula akong magsalin. Ang aking mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa keyboard. Ang mga terminolohiyang dati kong kinabisado ay bumalik sa akin na parang isang agos ng ilog. Sa loob ng 30 minuto, natapos ko ang trabahong karaniwang inaabot ng 2 oras. Inabot ko sa kanya ang papel. Tahimik niyang binasa ang aking gawa. Ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay parang isang taon ng paghihintay. Pagkatapos, tumingin siya sa akin at sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagyang nangiti sa kanyang mga labi. I'm impressed, Reina. Mas magaling ka pa kaysa sa dati. Pag-amin niya, this is a highly confidential project involving an international syndicate. I need someone I can trust. Someone brilliant. The job is yours if you want it. Ang mga salitang iyon, parang musika sa aking mga tainga. Parang tubig sa isang taong nauuhaw. Sa wakas, isang sinag ng liwanag. Tinatanggap ko po, sabi ko. Habang pinipigilan ang mga luha ng pasasalamat, inabot niya sa akin ang kontrata. Habang hawak ko ang ballpen para pumirma, ang manggas ng aking lumang blusa ay bahagyang umangat. At lumitaw ang isang maitim na pasa sa aking pulso. Isang alaala mula sa gabing itinulak ako ni Daniel palabas ng bahay. Napansin ito ni Arthur. Ang kanyang nangiti ay biglang nawala. Ang kanyang mga mata ay naging seryoso at ang kanyang boses ay bumaba, puno ng isang biglaang bigat at pag-aalala. Rina, ang kamay mo? Mahina niyang sabi. Sino ang gumawa niyan sa'yo? Ang tanong ni Arthur ay nanatiling nakabitin sa malamig na hangin ng kanyang opisina. Automatiko kong ibinaba ang manggas ng aking blusa. Tinatago ang pasa na para bang tinatago ko ang isang madilim na sikreto. Wala po ito, sir. Naipit lang po sa pinto. Pagsisinungaling ko, ang aking boses ay pilit na pinatatag. Ang huling bagay na kailangan ko ay ang awa ng ibang tao. Hindi ako biktima. Isa akong ina na lumalaban. Tumango lang siya, ngunit alam ko sa paraan ng kanyang pagtingin na hindi siya naniwala. Gayunpaman, hindi na niya ako pinilit pa. Iginuhit niya ang aming usapan pabalik sa trabaho. Ipinaliwanag ang mga detalye ng proyekto na may profesional na distansya. Isang malaking kaso ng money laundering na sangkot ang isang makapangyarihang korporasyon. Ang trabaho ko ay isalin ang mga confidential na email at dokumento mula sa kanilang mga international partners. Ang bawat salita ay mahalaga. Ang bawat kuwit ay maaaring maging ebidensya. Sa mga sumunod na linggo, ang trabaho ang naging aking kanlungan. Ang sahod ko ay sapat para makalipat kami ni Angelo mula sa ospital patungo sa isang maliit ngunit malinis na kwarto na inuupahan. Wala itong luho. Ang aming hapunan ay madalas na kanin at itlog lang, ngunit ang 4 na sulok ng silid na yon ay amin. Ligtas, payapa. Ang amoy ng malinis na kumot ay mas mabango kaysa sa amoy ng anumang pabango sa dati naming bahay. Ang mahinang ugong ng aking second-hand na laptop sa gabi, ang pinakapayapang tunog sa mundo. Si Angelo ay unti-unti nang lumalakas. Bagamat hindi pa siya tuluyang magaling, bumalik na ang kulay sa kanyang mga pisngi. At kasabay ng kanyang paggaling, bumalik din ang kanyang hilig sa pagguhit. Isang gabi, habang abala ako sa pagsasalin ng isang komplikadong dokumento, lumapit siya sa akin. Dala ang kanyang kahon ng murang krayola at isang piraso ng papel. Mama, look, sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng orgulyo.
Ipinakita niya sa akin ang kanyang iginuhit. Isang lalaking may malaking tiyan at may suot na salamin. Tipikal na guhit ng isang bata. Ngumiti ako. Ang ganda naman ng drawing mo, anak. Sino yan? Tanong ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Si Mr. Big Tommy, friend ni Papa. Sagot niya. Kinunutan ko siya ng noo. Biglang may kung anong kumurot sa aking dibdib. Pinagmasdan kong muli ang guhit. May isang detalye doon na nakakuha ng aking pansin. Isang maliit na nunal sa ibabaw ng kanang kilay ng lalaki. Isang maliit na detalyeng hindi mo mapapansin kung hindi mo alam. Isang pamilyar na kaba ang gumapang sa aking sistema. Dahan-dahan kong inilipat ang aking tingin mula sa guhit ni Angelo patungo sa screen ng aking laptop. Sa isang folder na may markang Persons of Interest, naroon ang litrato ng isa sa mga suspek sa kaso. Isang lalaking may malaking tiyan, may suot na salamin, at may kaparehong nunal sa ibabaw ng kanang kilay. Nanlamig ang aking mga kamay. Hindi maaaring maging isang nagkataon lang ito. Anak, may iba ka pa bang na drawing na friends ni Papa? Tanong ko. Pilit na pinapakalma ang aking nanginginig na boses. Tumango si Angelo. Kinuha niya ang kanyang lumang kwaderno at isa-isang ipinakita sa akin ang kanyang mga obra. Naroon si Mr. Snake Tattoo, isang lalaking may guhit na ahas sa leeg. Naroon si Mr. Sad Eyes, isang lalaking laging mukhang malungkot. Mga mukhang nakita ko na rin sa mga confidential files na isinasaling ko araw-araw. Mga mukha ng mga taong iniimbestigahan para sa pandaraya at krimen. Ang aking paghinga ay naging mababaw. Ang kwarto ay tila lumiit. Ang mga pader ay tila papalapit sa akin. Ang mga lalaking ito, sila ang mga bisita ni Daniel na madalas niyang kausap sa kanyang opisina sa bahay. Ang mga bisitang sinasabi niyang mga big-time investors. At sa gitna ng aking pagkatuliro, isang alaala ang biglang sumulpot sa aking isipan. Ang USB. Ang maliit na piraso ng metal na nahulog mula sa bulsa ni Daniel noong gabing iyon. Nanginginig kong kinuha iyon mula sa aking pitaka. Isinaksak ko ito sa aking laptop. Hiningan ako ng password. Sinubukan ko ang birthday ko. Mali. Ang birthday ni Angelo. Mali. Ang aming anniversary. Mali pa rin. Napapikit ako. Ano ang pinakamahalaga para kay Daniel? Ang sarili niya. Tinype ko ang kanyang pangalan at ang kanyang kaarawan, Daniel Cruz 0815. Nag-click ito. Bumukas ang isang folder na puno ng mga dokumentong may mga kakaibang pangalan at numero. Mga spreadsheet, mga ledger na naka-encrypt. Hindi ko maintindihan ang karamihan, ngunit isang dokumento ang nakakuha ng aking atensyon. Isang listahan ng mga alphanumeric codes, katabi ng mga pangalan ng kumpanya sa ibang bansa. Napatingin akong muli sa guhit ni Angelo para kay Mr. Big Tommy. Sa ibabang bahagi ng papel, sa tabi ng lalaki, may isinulat si Angelo. Isang serye ng mga letra at numero na akala ko ay wala lang kahulugan. AXF-88-1-TGR. Kinopya lang pala niya ang nakikita niya sa screen ng laptop ng kanyang ama noon. Nanginginig kong hinanap ang code na yon sa listahan sa USB at naroon nga. Katabi nito, isang pangalan ng isang shell corporation na matagal nang pinaghihinalaan ng firm ni Arthur na ginagamit sa money laundering. Ang hininga ko ay tila ninakaw mula sa aking mga baga. Ang bawat piraso ng ebidensya ay nag-uugnay na parang isang kadena. Ang mga guhit, ang mga mukha, ang USB, ang code, ang aking anak, ang inosente kong anak. Hawak niya ang susi sa kulungan ng sarili niyang ama. Ang bigat ng katotohanang hawak ko ay parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang aking asawa, ang ama ng aking anak, ay isang kriminal. At ang ebidensya ay nasa aking mga kamay. Ngunit sa halip na makaramdam ng lakas, naramdaman ko ang matinding takot. Paano ko lalabanan ng isang taong minsan kong minahal? Isang Biyernes ng gabi,
Nagring ang aking telepono. Si Arthur. Rina, I'm sorry for the late call. May isang crucial document na kailangan kong mapirmahan ng isang kliyente at kailangan kong ma-verify ang Spanish translation nito bago ipadala. Can you come to the office? Ang boses niya ay seryoso at apurado. Sige po, sir. Papunta na po ako. Sagot ko. Kahit nakasisimula ko lang pakainin si Angelo. Nagmadali akong nagbihis at iniwan si Angelo sa pangangalaga ng matandang may-ari ng apartment. Ngunit pagdating ko sa opisina, wala si Arthur. Ang naroon lang ay ang kanyang sekretarya na may iniabot na isang selyadong sobre at isang address. Pinapabigay ni Attorney Guevara, Miss Rina. Emergency delivery daw po sa Grand Palacio Hotel. Nandoon po ang kliyente sa isang event. Importante raw po na maiabot ninyo ito mismo sa kanya ngayong gabi, sabi ng babae. Ang Grand Palacio Hotel, ang pinakamarangal at pinakamahal na hotel sa buong syudad. Isang lugar na sa panaginip ko lang napupuntahan. Bumuhos ang malakas na ulan habang nasa biyahe ako. Pagbaba ko ng taxi, basang-basa na ang laylayan ng aking murang bestida at luma na sapatos. Ang maningning na liwanag mula sa lobby ng hotel ay tila isang ibang mundo. Ang mga tunog mula sa loob, tawanan, mahinang musika at kalansing ng mga kopita ay nagpapatingkad sa aking pag-iisa sa gitna ng malamig na gabi. Huminga ako ng malalim bago pumasok. Ang doorman ay tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtatasa. Bago ako pagbuksan ng pinto na may halong pag-aatubili, ang sahig na marmol ay napakakintab na para bang nahihiya ang aking mga basang sapatos na dumungis dito. Nakita ko ang aking refleksyon sa isang malaking salamin. Isang babaeng payat, pagod at halatang hindi kabilang sa lugar na yon. Nilapitan ko ang receptionist, ngunit bago pa ako makapagsalita, isang pamilyar na boses ang narinig ko mula sa aking likuran, malakas at puno ng pagmamayabang. Tonight, we celebrate not just a business merger, but a personal one. Ang pagsasanib ng aking kumpanya at ang pagsasanib ng aking puso sa nag-iisang babae para sa akin. Si Sandra, si Daniel. Ang aking puso ay tila tumigil sa pagtibok. Dahan-dahan akong lumingon at nakita ko siya. Nakatayo sa isang maliit na entablado sa gitna ng Grand Ballroom. Suot ang isang mamahaling taksido. Sa tabi niya, si Sandra, na parang isang diyosa sa kanyang kumikinang na evening gown. Ito pala ang event. Ang kanilang engagement party. Parang may pumiga sa aking puso. Ang bawat palakpak mula sa mga bisita ay parang isang sampal sa aking muka. Napakabilis. Napakabilis niya akong pinalitan. Napakabilis niyang ipinagdiwang ang kanyang kaligayahan sa ibabaw ng aming mga durog na pangarap. Isang security guard ang biglang humarang sa akin. Ma'am, bawal po kayo dito. Private event po ito. Kailangan ko lang iabot itong dokumento. Sabi ko, habang ipinapakita ang sobre. Iwan niyo na lang sa concierge. Hindi kayo pwedeng pumasok. Mariin niyang sabi. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng ballroom at sabay na lumabas sina Daniel at Sandra na papaligiran ng mga importanteng bisita. Nagtama ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha na agad napalitan ng inis at pagkatapos ng purong pandidiri. Tiningnan niya ako na para bang ako ang pinakamaruming basura na nakita niya sa kanyang buong buhay. Si Sandra naman ay ngumisi, isang ngisi ng isang nagwagi. Naglakad si Daniel palapit sa akin, hindi para kausapin ako, kundi para kunin ang dokumento mula sa aking kamay. Ang kanyang paghawak ay mabilis at walang anumang delikadesa, na para bang nandidiri siyang madikit sa aking balat, at pagkatapos yumuko siya na para bang may ibubulong. Ang kanyang hiningang amoy alak ay tumama sa aking pisngi. Ngunit ang mga salitang lumabas sa kanyang bibig ay mas malamig pa sa yelo. Tingnan mo ang sarili mo. Kahit kailan, hindi ka na makakaangat sa putik, Rina.
Pagkatapos ay tumalikod siya at naglakad palayo, kasama ang kanyang magiging asawa. Iniwan akong nakatayo doon, basang-basa ng ulan sa labas, at durog na durog sa loob. Ang tawa nila ay humahalo sa malakas na tunog ng musika, isang perpektong saliw sa aking miserableng kalagayan. Hindi ko alam kung paano ako nakauwi ng gabing iyon. Ang tanging natatandaan ko ay ang bawat patak ng ulan na tumatama sa aking balat ay tila lason na lumilinis sa aking kaluluwa. Hinuhugasan ang huling katiting na pagmamahal na natitira para kay Daniel, ang kanyang mga salita. Kahit kailan, hindi ka na makakaangat sa putik, ay hindi na isang insulto. Naging isang pangako iyon. Isang pangako sa aking sarili. Pagpasok ko sa aming maliit na silid, tulog na si Angelo. Yakap ang kanyang unan. Ang payapa niyang muka, ang tanging nagpatatag sa akin. Tiningnan ko ang aming paligid. Ang mga lumang gamit, ang naninilaw na dingding, ang mahinang tunog ng tumutulong tubig mula sa isang maliit na butas sa bubong. Ito ang putik na sinasabi ni Daniel, ngunit ang putik na ito ay akin. At mula sa putik na ito, ako ay aahon. Kinabukasan, araw ng Sabado. Sa unang pagkakataon, mula nang makuha ko ang aking sahod mula kay Arthur, hindi ko ito inilaan lahat para sa gamot o pagkain. Nagtungo ako sa Divisoria. Binili ko ang pinakamakapal na kurtina na kaya ng aking budget para takpan ang aming bintanang basag. Bumili ako ng 2 bagong unan na malambot, isang bagong kumot na may disenyong mga bituin para kay Angelo. Bumili ako ng isang maliit na rice cooker at isang dekuryenteng kalan. Mga simpleng bagay, ngunit para sa akin, ang mga ito ay mga simbolo ng isang bagong simula. Maghapon akong naglinis, kinuskos ko ang sahig hanggang sa mawala ang dumi. Nilabhan ko ang lahat ng aming damit, gamit ang sabong may pinakamabangong amoy na nakita ko. Inayos ko ang aming mga gamit sa isang paraan na magmukhang maluwag ang aming munting espasyo. Sa paglubog ng araw, ang aming silid ay nagbago. Hindi na ito isang lugar ng pagdurusa, naging isa itong tahanan. Ang amoy ng bagong saing na kanin ay pumuno sa hangin. Mas masarap pa sa anumang pagkain sa Grand Palacio Hotel. Pagdating ng gabi, pagkatapos kong patulugin si Angelo, binuksan ko ang aking laptop. Ngunit hindi lang ang mga dokumento mula kay Arthur ang aking pinag-aralan. Sinimulan kong basahin ang lahat ng mahahanap ko tungkol sa batas pinansyal, sa money laundering, sa mga shell corporation. Isinalin ko hindi lamang ang mga salita, kundi pati na rin ang mga kahulugan sa likod ng mga ito. Pinag-ugnay-ugnay ko ang mga pangalan, ang mga petsa, ang mga numero, ang mga guhit ni Angelo, at ang laman ng USB ni Daniel ang naging aking Biblia. Hindi na ako isang simpleng tagasalin na tumatanggap lang ng utos. Nagiging isang investigador ako sa sarili kong paraan. Bawat gabi, habang ang buong mundo ay natutulog, ako ay gising. Dahan-dahang binubuo ang puzzle, nagigiba sa imperyo ni Daniel. Ang pagod ay hindi ko na nararamdaman. Ang sakit sa aking puso ay napalitan ng isang malamig at matalas na determinasyon. Isang linggo matapos ang gabi sa hotel, tumayo ako sa harap ng munti naming salamin. Tinitigan ko ang aking refleksyon. Ang babae sa salamin ay may malungkot na mga mata at mahabang buhok na walang buhay, ang buhok na dating paborito ni Daniel. Kinuha ko ang isang malaking gunting mula sa aking sewing kit. Ang malamig na bakal nito ay tila nagbigay ng kuryente sa aking mga daliri. Nang walang pag-aalinlangan, itinaas ko ito. Ang tunog ng gunting na pumuputol sa makapal kong buhok, ang tanging maririnig sa katahimikan ng silid. Ang bawat hibla na bumabagsak sa sahig ay tila isang tali mula sa aking nakaraan na aking pinuputol. Ang bigat sa aking mga balikat ay tila unti-unting nababawasan. Nang matapos ako, isang bagong tao ang tumingin pabalik sa akin mula sa salamin. Isang babaeng may buhok na hanggang balikat, nagpapatingkad sa kanyang mga panga at nagbibigay diin sa apoy sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang Rina na nagmamakaawa.
Hindi na siya ang Rina na umiiyak sa ilalim ng ulan. Isang estranghera, isang babaeng handa ng lumaban. Lunes ng umaga. Ang babaeng tumingin pabalik sa akin mula sa salamin ng elevator ay hindi na ang babaeng nakilala ko noon. Ang kanyang buhok ay maikli at may ayos. Ang kanyang suot na blusa, kahit nabili lang sa ukay-ukay, ay malinis at plansado. At ang kanyang mga mata, bagamat may bakas pa rin ng pagod, ay mayroon ng isang bagong ningning. Isang ningning ng isang matalas na layunin. Pagpasok ko sa opisina, ang lahat ay bumati sa akin ng may paggalang. Hindi na ako si Rina Cruz, ang kaawa-awang single mom. Ako na si Miss Cruz, ang mahusay at maaasahang researcher at translator ni Attorney Guevara. Dumiretso ako sa aking mesa at sinimulan ng trabaho. Ngunit sa araw na yon, may kakaiba sa aking pag-iisip. Hindi na ako basta-basta nagsasalin lang. Naghahanap na ako ng mga butas, ng mga pattern, ng mga kahinaan. At nakita ko ito sa isang email trail sa pagitan ng dalawang suspect. Nabanggit nila ang isang malaking transaksyon na malapit nang mangyari. Isang final delivery na gagamit ng isang bagong courier company para hindi mahalata. Nakita ko ang pangalan ng kumpanya at naalala ko ito. Ito ang isa sa mga pangalang nakalista sa USB ni Daniel katabi ng isang serye ng mga bank codes. Isang ideya, mapanganib ngunit napakatalino, ang biglang nabuo sa aking isipan. Kinatok ko ang pinto ng opisina ni Arthur. "Sir, may I have a moment of your time?" Tanong ko. "Come in, Rina. What is it?" Sabi niya, hindi inaalis ang tingin sa mga papeles na kanyang binabasa. "Sir, it's about the upcoming final delivery." Simula ko, ang aking puso ay kumakabog ng malakas. Mayroon po akong proposal. Medyo unorthodox po, but based on the patterns I've seen, I think it might work. Noon lang siya nag-angat ng tingin. Nakita niya ang determinasyon sa aking mukha. Inilatag ko sa kanya ang aking plano. Hindi ko binanggit si Daniel. Hindi ko binanggit ang USB. Ginawa kong mukhang ito ay isang teoryang nabuo mula sa aking masusing pag-aaral sa mga dokumento. What if, sabi ko, gumawa tayo ng isang pain, isang ghost transaction na kahawig ng kanilang plano. We use their language, their codes. We can create a fake email trail mula sa isang anonymous source at ilik ito sa isa sa mga kilalang weak links ng sindikato. Tingnan natin kung sino ang kakagat. Si Arthur ay sumandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga daliri ay magkasalikop. Pinag-aralan niya ako na para bang sinusukat niya hindi lang ang aking ideya, kundi pati ang aking katatagan. "Rina, this is dangerous. You're suggesting we play their game," mahinahon niyang sabi. "Maari itong mag-backfire. They might find out we're on to them." "Sometimes, sir," sagot ko, ang aking boses ay hindi natitinag. "To catch a monster, you have to enter their cave." Alam ko po ang lengguwahe nila. Alam ko kung paano sila mag-isip. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng aircon. Pagkatapos, tumango siya ng dahan-dahan. "All right, let's do it," sabi niya. "But you will work directly with me on this. Walang ibang makakaalam. Every step, I need to know." Nang gabing iyon, pagkatapos kong patulugin si Angelo, binuksan ko ang aking laptop. Ngunit hindi ang company laptop ang ginamit ko. Ginamit ko ang aking luma at personal na laptop. Pumunta ako sa isang public wifi spot, malayo sa aming apartment. Gumawa ako ng isang bagong email address. Isang pangalang hindi matutunton, walang bakas. Pagkatapos, sinimulan kong i-type ang mensahe. Maikli lang, nakakakilabot. At direkta sa email address ni Daniel na nakuha ko mula sa kanyang mga lumang papeles. Hindi ang kanyang company email, ang kanyang pribado at lihim na email. Ang subject, naaalala mo pa ba ang proyektong Agila? Ang laman ng email, marami kang naiwang bakas. Alam ko ang ginawa mo sa Bataan. Naghihintay ang mga buwitre. At sa dulo, isang pangalan.
Isang codename na nakita ko sa pinakatagong file sa loob ng USB. Isang pangalang alam kong gigimbal sa kanyang kaluluwa. El Cero pinindot ko ang send bago pa man ako magkaroon ng pagkakataong magdalawang isip. Sa kabilang banda ng syudad, sa tuktok ng isang gusaling gawa sa salamin at bakal, si Daniel ay tumatawa habang tinitingnan ang mga blueprint ng kanilang magiging mansyon ni Sandra. Ang kanyang mundo ay perpekto. Ang tagumpay ay abot kamay na niya. Biglang umilaw ang kanyang telepono. Isang notifikasyon, isang email sa kanyang pribadong account. Binasa niya ito. Ang kanyang ngiti ay dahan-dahang naglaho na parang natutunaw na kandila. Ang kulay ng kanyang mukha ay nawala. Napalitan ng maputlang kulay ng takot. Nanlaki ang kanyang mga mata. Hon, what's wrong? Para kang nakakita ng multo. Tanong ni Sandra. Hindi siya sumagot. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa screen. Sa dalawang salitang yon na dapat sana ay matagal nang nakabaon sa limot. El Cero. May nakakaalam. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ni Daniel ay hindi nakapayapaan. Ito ay naging isang nakakabinging presyur. Ang bawat kalansing ng kutsara sa mamahaling plato, ang bawat yabag ng sapatos sa marmol na sahig, ay tila nagiging tunog ng isang orasan na mabilis na tumitibok patungo sa isang pagsabog. Daniel, ano ba? Kanina mo pa nilalaro ang pagkain mo. Sayang ang steak. Ang mahal niyan. Reklamo ni Sandra habang inaayos ang kanyang bagong hikaw na brilyante. Hindi sumagot si Daniel. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa kanyang telepono na nakapatong sa mesa. Ang email mula kay El Cero ay parang isang multo na sumusunod sa kanya kahit saan siya magpunta. Sino ang nakakaalam? Paano nila nalaman ang tungkol sa bataan? Ang mga dokumentong yon ay dapat na abuna. I'm not hungry, matabang na sagot ni Daniel. Padabog niyang itinulak ang silya at tumayo. Marami akong iniisip sa opisina. Ang merger, ang mga investors, hindi mo maiintindihan. Of course, hindi ko maiintindihan dahil lagi mo akong siniselyuhan sa labas ng mga usapan niyo. Bulyaw ni Sandra. Ang alam ko lang, nagiging mainit ang ulo mo at nawawalan ka na ng oras sa akin. Don't tell me, iniisip mo pa rin ang basahang asawa mo? Tumalim ang tingin ni Daniel. Huwag mo siyang idamay dito. Rina is nothing. She's probably begging on the streets by now. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinig na nagdududa. Isang tinig na nagsasabing ang basahang iyon ay may hawak na gunting na handang pumutol sa kanyang mga tali. Kinabukasan, isang malaking business forum ang ginanap sa isang sikat na convention center. Naroon ang mga pinakamalalaking pangalan sa industriya ng pananalapi at batas. Kasama si Sandra, dumating si Daniel na nakataas ang noo. Suot ang kanyang pinakamahal na suit. Kailangan niyang magmukhang matatag. Kailangan niyang ipakita na siya pa rin ang hari. Habang naglalakad sila sa gitna ng bulwagan, napansin ni Daniel ang kumpol ng mga tao sa bandang unahan, malapit sa entablado. May isang panel discussion tungkol sa international legal ethics at translation. And now, we would sama to hear from the lead researcher and language consultant of Guevara and Associates, who played a vital role in decoding the recent offshore discrepancies. Anunsyo ng moderator. Huminto ang mundo ni Daniel nang makita niya ang babaeng umakyat sa entablado. Maikli ang buhok. Suot ang isang simpleng beige na blazer at itim na slacks. Ang kanyang lakad ay may direksyon, ang kanyang tindig ay may dangal. Wala na ang mga balikat na laging nakayuko. Wala na ang mukhang laging bakas ang takot. Si Rina. Napasinghap si Sandra. Ang kanyang kamay ay mahigpit na humawak sa braso ni Daniel hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko. Is that Rina? Imposible. Bakit siya nandyan? Bakit siya mukhang disente? Hindi nakapagsalita si Daniel. Ang kanyang lalamunan ay tila tinumbok ng malaking bara. Pinanood niya si Rina
na humawak sa mikropono at magsalita sa harap ng daan-daang tao. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at laging nagmamakaawa, ngayon ay matatas, puno ng talino, at may awtoridad. Nagpapaliwanag siya tungkol sa mga legal na terminolohiya na tila ba ito ang kanyang sariling wika. Sa gilid ng entablado, nakatayo si Attorney Arthur Guevara. Pinagmamasdan niya si Rina nang may hindi maikakailang paghanga at respeto. Lumapit si Arthur kay Rina pagkatapos ng kanyang pananalita. Kinuha ang folder na hawak nito at binigyan siya ng isang tipid, ngunit makahulugang ngiti. Isang simpleng kilos ng proteksyon at pagpapahalaga na hindi kailanman nakuha ni Rina mula kay Daniel. Magaling, Rina. You handled that perfectly. Narinig ni Daniel ang boses ni Arthur mula sa speaker habang pababa ang dalawa sa entablado. Dugo ang naramdaman ni Daniel na umakyat sa kanyang ulo. Isang halo ng galit, selos, at matinding takot. Ang babaeng itinapon niya sa ulan ay ngayon ay nasa ilalim ng proteksyon ng isa sa pinakamakapangyarihang abogado sa bansa. At mas malala, ang babaeng iyon ang consultant sa mga kasong maaaring magpabagsak sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng maraming tao. Walang gulat sa mga mata ni Rina. Walang galit. Ang tanging naroon ay isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Isang pagtingin na parang nakatingin siya sa isang estrangherong wala ng halaga sa kanyang buhay. Tumalikod si Rina at nagpatuloy sa pakikipag-usap kay Arthur na tila ba si Daniel ay isang anino lang na nadaanan niya sa daan. Daniel, gawin mo ang paraan. Hindi siya pwedeng magtagumpay. Bulong ni Sandra. Ang kanyang boses ay nanginginig sa inggit at galit. Look at her. She thinks she's someone now. Hinila ni Daniel si Sandra palayo. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa loob ng kanyang bulsa. Ang tiktak ng orasan sa kanyang isipan ay lalong bumibilis. Ang multo ni El Cero ay hindi na lang isang email. Ngayon, may mukha na ito. At ang mukhang iyon ay ang asawang hinayaan niyang masaktan habang buhay. Ang Grand Ballroom ng Manila Diamond Plaza ay punong-puno ng maningning na mga ilaw, mga taong nakasuot ng pinakamamahal na mga hiyas at ang amoy ng imported na alak at mamahaling bulaklak. Ito ang gabi ng anunsyo para sa Cruz Sandoval merger, ang rurok ng ambisyon ni Daniel. Nakatayo siya sa gitna ng entablado. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamayabang habang hawak ang isang kopita ng champagne. Sa tabi niya, si Sandra ay nakangiti. Suot ang isang kumikinang na gown na tila ba siya na ang reyna ng buong mundo. Sa gabing ito, simula ni Daniel, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Ipinagdiriwang natin ang tagumpay ng pagsisikap at katapatan sa trabaho. Ang kumpanyang ito ay bunga ng aking dugo at pawis. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang kakaibang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Ang malaking digital screen sa likod ni Daniel na dapat sana ay magpapakita ng logo ng bagong kumpanya ay biglang nag-iba. Hindi na ito ang makulay na graphics. Sa halip, lumitaw ang isang madilim at seryosong spreadsheet. Isang listahan ng mga bank accounts sa Cayman Islands at mga pangalan ng kumpanyang walang opisina. Isang bulong-bulungan ang nagsimulang kumalat sa madla. Ang mukha ni Daniel ay dahan-dahang namutla. Sinubukan niyang lumingon, ngunit bago pa man niya magawa iyon, ang mga ilaw sa ballroom ay dahan-dahang namatay, maliban sa isang spotlight na nakatutok sa dulo ng pasilyo. Mula sa dilim, lumabas ang isang babae. Suot ni Rina ang isang navy blue na coat na lapat sa kanyang katawan. Ang kanyang maikling buhok ay ayos na ayos at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kaba. Sa likod niya ay si Attorney Arthur Guevara at isang grupo ng mga kalalakihang nakasuot ng formal na barong at may dalang mga asul na folder. Daniel Cruz, ang boses ni Rina ay mahinahon, ngunit ang talas nito ay tila humihiwa sa katahimikan ng gabi.
Ang bawat pagsisikap na sinasabi mo ay hiram na oras mula sa mga taong ninakawan mo. At ang dugo at pawis na ipinagmamalaki mo, iyon ang dugo ng sarili mong anak na halos mamatay dahil nilimas mo ang perang pambili ng kanyang buhay. Rina, anong kalokohan ito? Sigaw ni Daniel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at takot. Security! Paalisin ang babaeng ito! Ngunit walang security na lumapit. Sa halip, ang mga lalaking kasama ni Arthur ay lumapit sa entablado. Sila ay mga opisyal mula sa National Bureau of Investigation. Attorney Guevara, ang microchip, sabi ni Rina habang iniabot kay Arthur ang USB na matagal na niyang itinatago. Ladies and gentlemen, anunsyo ni Arthur, ang boses niya ay puno ng awtoridad. Sa loob ng 3 buwan, sa tulong ng ating lead consultant na si Miss Cruz, matagumpay nating naisalin at na-decode ang mga ilegal na transaksyon ni Ginoong Cruz. Ang mga codes na akala niya ay ligtas, ang mga alphanumeric strings na gaya ng AXF-88, isa-TGR, ay napatunayang mga tulay para sa paglilipat ng pondo sa labas ng bansa. Lumapit si Rina sa harap ni Daniel. Ang distansya nila ay kakarampot na lang. Ngunit ang distansya ng kanilang mga mundo ay abot langit na. Ipinagpalit mo kami sa pera, Daniel. Bulong ni Rina. Ang kanyang mga mata ay nananatiling tuyo, ngunit puno ng bigat. Ngayon, ang mismong perang yon ang magiging rehas ng iyong kulungan. Ang bawat sentimong ninakaw mo, ang bawat kasinungalingang sinabi mo, lahat ay nakasulat sa mga dokumentong isinalin ko. Ako ang naging boses ng katotohanan na pilit mong pinatahimik. Biglang lumapit si Sandra. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng galit. Nagsisinungaling siya. Daniel, sabihin mo sa kanila na hindi totoo ito. Ngunit hindi makapagsalita si Daniel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kupitan ng champagne na hawak niya ay dahan-dahang nahulog mula sa kanyang mga daliri. Hindi ito bumasag ng katahimikan nang katumama sa makapal na alpombra, ngunit ang alak na tumapon ay tila dugo na kumalat sa paanan ni Daniel G. Daniel Cruz, you are under arrest for large-scale estafa and money laundering. Sabi ng isa sa mga opisyal ng NBI habang inilalabas ang mga posas. Ang tunog ng metal na nag-ilak sa mga pulso ni Daniel ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Sa loob ng ballroom, ang mga tao ay nagsimulang kumuha ng litrato at video. Ang kahihiyan ay naging kumpleto. Nilingon ni Daniel si Sandra, humihingi ng tulong. Ngunit ang kanyang mahal na si Sandra ay dahan-dahang umaatras. Nakita ni Rina ang pagbabago sa mga mata ng babae, hindi na pag-ibig, kundi ang takot na madamay sa paglubog ng barko. Huwag mo akong idamay dito, Daniel. Wala akong alam sa mga transaksyon mo. Huling sigaw ni Sandra bago siya mabilis na tumalikod at tumakbo palabas ng ballroom, iniwan ang lalaking akala niya ay magbibigay sa kanya ng lahat. Naiwan si Daniel na nakatayo doon, nakaposas, habang dahan-dahang hinihila ng mga awtoridad. Bago siya tuluyang mailabas, muli niyang tiningnan si Rina. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ng takot, at ng hindi makapaniwalang katotohanang ang babaeng itinuring niyang basura ang naging dahilan ng kanyang pagbagsak. Hindi kumurap si Rina. Nanatili siyang nakatayo ng tuwid. Pagkatapos, naramdaman niya ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Arthur. Tapos na, Rina. Mahinang sabi ni Arthur. Makahinga ka na. Huminga si Rina ng malalim. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang hangin na pumapasok sa kanyang mga baga nang walang kasamang bigat. Ang gabi ng paghuhukom ay natapos na. At sa labas ng gusaling iyon, ang langit ay nagsisimula ng magpakita ng mga bituin. Ano bang akala mo sa sarili mo, Rina? Akala mo ba ay mananalo ka talaga sa huli? Walang utang na loob? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ng anak ko para sa'yo,
Ito ang isusukli mo. Ang matinis at nanginginig na boses ni Doña Elena ay umalingaw sa lobby ng opisina ni Arthur. Nakatayo siya doon, hindi na ang marangyang dunya na nakasuot ng seda, kundi isang matandang babaeng gulo-gulo ang buhok. Ang kanyang mamahaling alahas ay wala na, at ang kanyang mga mata ay punong-puno ng desperasyon at puot. Dahan-dahan akong lumingon mula sa aking mesa. Sa harap ko ay ang isang basong mainit na tsaa na naglalabas ng mabangong usok ng chamomile. Ang bawat gamit sa aking paligid ay maayos, malinis at nagpapahiwatig ng kapayapaan. Isang malaking kontras sa gulo na dala ng aking dating biyenan. Pinatuloy niyo po siya? Mahinahon kong tanong sa security guard na nakatayo sa likuran niya. Pilit po siyang pumasok, ma'am. Nagwawala po sa labas. Sagot ng gwardiya nang may paghingi ng paumanhin. Tumayo ako ng dahan-dahan. Ang aking sapatos ay lumilikha ng isang matatag na tunog sa makintab na sahig habang naglalakad ako palapit sa kanya. Noong una, ang tunog na ito ay magpapabaon sa akin sa takot. Ngunit ngayon, ito ay tunog ng aking kalayaan. Ang asul na folder na yon, Mama. Turo ko sa folder na hawak ng isa sa mga abogado sa gilid. Naglalaman iyon ng lahat ng ebidensya ng pagnanakaw ni Daniel sa pondo ng sarili niyang kumpanya at ang perang pambili ng gamot ni Angelo. Iyon ang unang ninakaw niya para i-invest sa kanyang mga ilegal na transaksyon. Puro kasinungalingan, sigaw ni Doña Elena habang pilit na humahakbang palapit sa akin. Kailangan namin ng pera para sa bail ni Daniel. Ibigay mo sa amin ang mga ari-arian. Ibigay mo ang bahay. Hindi ka nararapat sa kahit anong meron kami. Ngumiti ako ng tipid. Isang ngiting walang halong pait, kundi purong katotohanan. Wala na kayong bahay, Mama. Lahat ng ari-arian ni Daniel ay naka-freeze na sa ilalim ng investigasyon. At ang mansyon niyo? Nakasangla na rin iyon sa mga taong niloko niya. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Doña Elena. Ang kanyang mga balikat ay dahan-dahang bumagsak. Ang pagmamataas na naging sandata niya laban sa akin sa loob ng 10 taon ay naglaho na parang bula. Parang awa mo na, Rina. Ang kanyang boses ay biglang naging isang pagsusumamo. Isang tunog na hindi ko akalaing maririnig ko mula sa kanya. Kahit para na lang sa apo mo. Saan kami titira? Paano kami kakain? Naramdaman ko ang isang bahagi ng puso ko na gustong maawa. Ngunit naalala ko ang gabi sa ilalim ng ulan. Naalala ko ang mukha ni Angelo habang kinukumbulsyon at ang paraan ng pagtaboy niya sa amin na parang mga basurang hayop. Kinuha ko ang aking checkbook mula sa mesa. Mabilis kong isinulat ang isang halaga at pinunit ang papel. Inabot ko ito sa kanya. Ito ay sapat na para makahanap kayo ng maliit na matitirhan at makakain sa loob ng ilang buwan. Hindi ito galing sa yaman ni Daniel. Galing ito sa sarili kong pinaghirapan bilang tagasalin. Sabi ko, ang aking boses ay malamig at formal. Tanggapin niyo ito, hindi bilang tulong, kundi bilang katapusan ng anumang utang na loob na sinasabi niyo. Pagkatapos nito, huwag na kayong babalik sa amin ni Angelo. Nanginginig na kinuha ni Doña Elena ang tseke. Tumingin siya sa akin. Marahil sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na Rina, hindi ang biktima, kundi ang babaeng nakatayo na ngayon sa sarili niyang mga paa. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas. Ang kanyang bawat hakbang ay mabigat at puno ng kahihiyan. Samantala, sa isang masikip at madilim na selda sa City Jail, si Daniel ay nakaupo sa isang matigas na bangko. Ang kanyang tuxedo ay gusot-gusot na, ang kanyang muka ay hindi na nagahit, at ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang bawat kalansing ng rehas, kapag binubuksan at isinasara ay tila isang paalala ng kanyang mga maling desisyon. Narinig niya ang balita tungkol kay Sandra. Ang babaeng pinagpalit niya sa kanyang pamilya ay nahuli sa airport habang sinusubukang tumakas. Bit-bit ang mga hiyas na ninakaw din sa kanya. Ngayon,
Si Sandra ay nahaharap din sa mga kasong complicity at estafa. Ang kanilang paraiso ay naging isang kulungan para sa kanilang dalawa. Pagbalik ko sa aking opisina, naupo ako at tumingin sa labas ng malaking bintana. Nakita ko ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba, ang mga taong abala sa kanilang mga buhay. Isang mensahe ang pumasok sa aking telepono mula kay Arthur. Rina, ang lahat ng dokumento para sa tuluyang pag-transfer ng ownership ng iyong bagong apartment ay tapos na. You and Angelo are finally safe. You deserve this peace. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ang imahe ni Daniel sa likod ng mga rehas ay dahan-dahang naglaho sa aking isipan. Pinalitan ng imahe ni Angelo na nakangiti at naglalaro sa isang silid na puno ng sikat ng araw. Ganito ba ang pakiramdam ng katarungan? Hindi ito tungkol sa panunood, sa kanilang paghihirap. Ito ay tungkol sa hindi na muling pag-iisip sa kanila. Ang kanilang pagkatalo ay ang aking kalayaan. Ang kanilang dilim ay ang aking liwanag. Naisara ko na ang pinto sa aking nakaraan. At sa unang pagkakataon, hindi na ako lilingon pa. Ang amoy ng antiseptic at gamuot na dating bumabalot sa aking buhay ay dahan-dahang napalitan ng halimuyak ng sariwang lavender at bagong luto na oatmeal sa aming sariling kusina. Ang bawat umaga sa aming bagong apartment ay hindi na nagsisimula sa takot, kundi sa isang tahimik na pasasalamat. Ang sikat ng araw na tumatama sa aming sahig na kahoy ay tila isang pagbasbas, isang paalala na ang dilim ng nakaraan ay tuluyan ng lumipas. Sa gitna ng sala, nakatayo si Angelo. Ang kanyang mga binti, na dati ay payat at tila walang lakas, ay nanginginig ng bahagya habang nakakapit siya sa barandilya na ipinalagay ko para sa kanyang physical therapy. Ang pawis sa kanyang noo ay kumikinang at ang kanyang mga labi ay nakagat ng bahagya sa matinding konsentrasyon. Kaya mo yan, anak. Dahan-dahan lang. Ang aking boses ay puno ng pag-asa habang nakaluhod ako sa dulo ng barandilya. Ang aking mga kamay ay nakabukas, handang sumalo sa kanya anumang oras. Isang hakbang, narinig ko ang marahang pagdaiti ng kanyang paa sa sahig. Pagkatapos ay isa pa. Ang bawat dahan-dahang pag-usad niya ay tila isang himala na isinusulat sa harap ng aking mga mata. Nang sa wakas, ay marating niya ang aking mga bisig. Niyakap ko siya ng napakahigpit. Naramdaman ko ang tibok ng kanyang puso. Malakas, matatag, at puno ng buhay. Mama, I did it. I'm walking. Ang kanyang boses ay puno ng galak. Isang tunog na mas matamis pa sa anumang papuri sa buong mundo. Oo, anak, naglalakad ka na. At hinding-hindi ka na muling matutumba nang walang sasaluo sa'yo. Bulong ko habang hinahalikan ang kanyang buhok. Sa labas ng aming tahanan, ang aking mundo bilang isang profesional ay lalo pang lumawak. Hindi na ako ang empleyadong nagtatago sa anino ng iba. Sa tulong at gabay ni Arthur, naitatag ko ang Cruz Linguistic Solutions. Mula sa isang maliit na mesa sa sulok ng aking kwarto, ngayon ay meron na akong sariling opisina sa Makati. Ang mga kliyente ko ay hindi na lang maliliit na kumpanya, kundi mga international firms na nagtitiwala sa aking kakayahang mag-decode at magsalin ng mga komplikadong legal na dokumento. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga papeles para sa isang malaking kontrata, kumatok si Arthur sa aking pinto. Miss Cruz, may huling balita na tungkol sa appeal ni Daniel, sabi niya, habang inilalapag ang isang asul na folder sa aking mesa. Binasa ko ang nilalaman nito nang walang anumang emosyon sa aking mukha. Ibinasura ng korte ang lahat ng hiling ni Daniel para sa muling paglilitis. Ang kanyang hatol na habambuhay na pagkabilanggo ay pinalna at hindi na mababago. Nabanggit din sa ulat na si Sandra ay nagsisimula na ring pagsilbihan ang kanyang parusa sa correctional facility para sa mga babae. Salamat, Arthur, sabi ko, habang isinasara ang folder. Pero para sa akin, matagal na silang burado
sa kasaysayan namin ni Angelo. Tumingin si Arthur sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng respeto. You've come a long way, Rina. Hindi lang ang anak mo ang gumaling, pati ikaw. Ngumiti ako. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Hindi na ako ang babaeng tinitingnan ang sarili sa salamin ng may pagdududa. Ang bawat galos sa aking kaluluwa ay naging mga pilat ng karangalan. Alam mo, Arthur, simula ko, habang tumitingin sa labas ng bintana kung saan tanaw ang mga naglalakihang gusali, akala ko noon, ang kaligayahan ko ay nakadepende sa pagpapatunay sa kanila na mali sila. Pero mali ako. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbuo ng buhay kung saan hindi ko na kailangan pang isipin kung ano ang iniisip nila. Bago matapos ang araw, dinala ko si Angelo sa isang parke. Pinanood ko siyang dahan-dahang naglalakad sa damuhan, hinahabol ang mga makukulay na paru-paro. Wala ng wheelchair, wala ng oxygen tank. Ang tanging naroon ay ang isang batang malaya. Habang nakaupo ako sa bench, naramdaman ko ang mahinang pag-vibrate ng aking telepono. Isang bagong email mula sa isang kliyente sa Urba. Nag-aalok ng isang proyekto na magdadala sa amin ni Angelo sa ibang bansa para sa isang serye ng mga komperensya. Tumingin ako sa langit. Ang dapit hapon ay puno ng kulay kahel at lila. Isang hudyat ng pagtatapos ng isang kabanata at ang simula ng isa pa. Ang sugat ay naghilom na at ang pilat na naiwan ay hindi na masakit. Ito ay naging isang mapa na nagpapaalala sa akin kung gaano kalayo na ang aking narating. Sabi nila, ang putik daw ay dumilang na dapat iwasan, pero hindi nila alam. Sa putik din sumisibol ang pinakamagandang lotus. Ang sarili kong boses ang dahan-dahang gumising sa akin habang nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aking bagong opisina sa ika-40 palapag ng isang gusali sa Makati. Sa ibaba, ang mga ilaw ng syudad ay parang mga nagkikislapang hiyas, ngunit wala ng kahit anong ningning ang makakatalo sa liwanag na nararamdaman ko sa loob ng aking dibdib. Hawak ko ang isang kristal na tropeyo. Katatapos lang ng seremonya kung saan pinarangalan ako bilang Outstanding Woman Entrepreneur of the Year para sa aking kontribusyon sa legal translation at corporate investigation. Ang bigat ng tropeyo sa aking kamay ay tila isang angkla na nagpapanatili sa akin sa lupa, habang ang aking mga pangarap ay malayang lumilipad sa kalawakan. Narinig ko ang marahang pagbukas ng pinto. Hindi ko na kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng kape at ang matatag na hakbang ay sapat na. Hindi ka pa rin ba uuwi, Miss Cruz? Baka mapagod ang iyong mga tagahanga kung buong gabi kang tititig sa view. Biro ni Arthur. Humarap ako sa kanya at ngumiti. Nakasuot siya ng formal na barong, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan para sa akin. Walang bakas ng pagmamay-ari sa kanyang tingin. Tanging purong respeto at paghanga para sa babaeng nakatayo sa harap niya. Ini-enjoy ko lang ang katahimikan, Arthur. Sagot ko habang inilalapag ang tropeyo sa aking mesa. Salamat sa lahat. Alam mong hindi ako makakarating dito kung wala ang pagkakataong ibinigay mo. Umiling siya ng dahan-dahan. Ibinigay ko lang ang pinto, Rina. Ikaw ang naglakad. Ikaw ang lumaban. At ikaw ang nagtagumpay. Wala akong kinalaman sa talino at tibay ng loob mo. Naglakad siya palapit sa mesa at may inilapag na isang puting sobre. Dumating ito kanina sa reception mula sa Bureau of Corrections. Alam ko na kung ano yon. Isang sulat mula kay Daniel. Sa loob ng nakalipas na mga buwan, hindi siya tumitigil sa pagsulat. Humihingi ng patawad. Nagmamakaawa na makita si Angelo kahit isang sandali lang. Sinasabi na nagsisisi na siya sa lahat. Tiningnan ko ang sobre, ngunit hindi ko ito binuksan. Wala na akong maramdamang galit. Wala na ring pait. Ang naroon na lang ay isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Isang pagtanggap
na ang taong sumulat niyan ay isang estranghero na bahagi na lamang ng isang malungkot na nakaraan. Gusto mo bang basahin ko para sa'yo? Alok ni Arthur. Huwag na, sabi ko nang may kasiguraduhan. Kinuha ko ang sobre at dahan-dahang inilagay sa paper shredder na nasa tabi ng aking mesa. Ang tunog ng papel na kinakain ng makina, ang bawat hibla na nagiging pira-piraso, ay tila isang pinal na pagtuldok sa aming nakaraan. Hindi ko kailangan ang kanyang pagsisisi para maging buo ang aking pagkatao. Ang aking kapatawaran ay naibigay ko na sa aking sarili noong gabing pinili kong lumaban. Mayroon pang isang balita, dagdag ni Arthur. Ang pondo mula sa mga na-seize na assets ni Daniel ay tuluyan ng na-approve para sa Angelo Cruz Foundation. Simula sa susunod na buwan, maaari na nating simulan ang pagpopondo sa operasyon ng unang 10 bata na may autoimmune diseases. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Hindi ito luha ng lungkot, kundi luha ng katuparan. Ang perang dapat sana ay ginamit sa kasamaan ay naging instrumento na ngayon ng kabutihan. Ang sakit na naranasan namin ni Angelo ay magiging tulay para hindi na maranasan ng ibang ina ang takot na naramdaman ko noon sa ilalim ng ulan. Salamat, Arthur. Tunay na salamat. Bulong ko. Lumabas kami ng opisina ng magkasabay. Sa lobby naghihintay si Angelo, kasama ang kanyang yaya. Pagkakita niya sa akin, tumakbo siya palapit. Ang kanyang mga hakbang ay matatag, walang alinlangan, at ang kanyang mukha ay punong-puno ng sigla. Mama, look, I drew a star for you, sabi niya habang ipinapakita ang isang makulay na drawing. Niyakap ko siya ng mahigpit. Ito ang aking tunay na tropeo. Ito ang aking tunay na tagumpay. Habang naglalakad kami palabas ng gusali, naramdaman ko ang malamig na simoy ng hangin ng Makati, ngunit hindi na ito nakakapanginig. Ito ay isang paalala na malaya na ako. Isang itim na sasakyan ang huminto sa aming harapan. Bukas na ang pinto para sa amin. Isang bagong mundo ang naghihintay. Isang mundong binuo ko gamit ang aking sariling mga kamay, ang aking sariling talino, at ang aking hindi matatawarang pagmamahal bilang isang ina. Ngunit bago ako pumasok sa sasakyan, tumunog ang aking telepono. Isang international number, isang imbitasyon para maging keynote speaker sa World Translation Summit sa Geneva, Switzerland. Napangiti ako. Ang putik ay wala na. Ang natitira na lang ay ang malawak na kalangitan. Sariwa ang hangin dito sa Geneva. Malayo sa mausok at maingay na kalsada ng Maynila, ang katahimikan ng lawa ng Geneva ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa aking pagkatao. Nakatayo ako sa balkonahe ng aking hotel room. Suot ang isang puting cashmere na shawl. Pinagmamasdan ko ang mga bundok na may takip na yelo sa malayo. Matatag, tahimik, at hindi natitinag. Gaya ko. 1 taon na ang lumipas mula ng gabing iyon sa ballroom. 1 taon mula nang huling beses kong narinig ang pangalan ni Daniel Cruz sa isang paraang may epekto pa sa aking puso. Kamakailan lang, nakatanggap ako ng balita. Si Daniel ay inilipat sa isang maximum security facility. Sinasabing doon, ang dating hari ng corporate world ay isa na lamang numero, isang lalaking naglilinis ng mga pasilyo para sa pagkain. Si Sandra naman, ayon sa mga balibalita, ay tuluyan ng tinalikuran ng kanyang mga koneksyon. Ang kanyang kagandahan ay dahan-dahang kumukupas sa loob ng malamig na rehas kasama ang kanyang mga pangarap na gawa sa buhangin. Hindi ako nakaramdam ng saya sa balitang yon. Ang naramdaman ko ay ang isang malalim at payapang paghinga. Ang katarungan ay hindi pala isang pagsabog. Ito ay isang dahan-dahang pag-aayos ng tadhana sa mga bagay na nawala sa lugar. Mama, look at the swans. Lumingon ako at nakita ko si Angelo. Nakasuot siya ng makapal na winter coat. Ang kanyang mga pisngi ay mapula dahil sa lamig.
Tumatakbo siya sa pampang ng lawa, kasunod ang kanyang tutor. Ang bawat hakbang niya ay puno ng lakas. Wala na ang takot sa aking dibdib na baka bigla siyang matumba. Ang kanyang tawa ay ang pinakamagandang musika na narinig ko sa buong buhay ko. Isang himig ng tagumpay laban sa lahat ng pagsubok. Narinig ko ang marahang katok sa pinto ng balkonahe. Si Arthur. The summit is about to start in an hour, Rina. Ready for your keynote? Tanong niya. Ngumiti ako sa kanya. Si Arthur ay nananatiling aking pinakamatalik na kaibigan at katuwang sa negosyo. Bagaman marami ang nagtatanong kung may namamagitan sa aming dalawa, mas pinili naming panatilihin ang isang relasyong puno ng respeto at profesionalismo. Sa ngayon, sapat na sa akin ang malamang may isang taong laging nakasuporta sa aking bawat hakbang nang walang hinihinging kapalit. Ready na ako, Arthur. Handang-handa na. Sagot ko. Bago kami bumaba, muli kong tiningnan ang aking sarili sa salamin. Ang mga mata ko ay hindi na naghahanap ng kasagutan sa nakaraan. Ang bawat linya sa aking mukha ay kwento ng isang laban na aking naipanalo. Hindi na ako ang asawang iniwan sa ulan. Hindi na ako ang inang nagmamakaawa para sa barya. Ako si Rina Cruz, isang tagasali ng mga salita, isang tagabuo ng mga pangarap, at isang inang nagbigay ng bagong buhay sa kanyang anak. Sa bawat babaeng nakikinig sa aking kwento, nais kong sabihin ito. Ang iyong halaga ay hindi itinatakda ng lalaking iniwan ka. Ang iyong kinabukasan ay hindi nasusulat sa mga luhang pumatak sa iyong unan. Ikaw ang may akda ng iyong sariling tadhana. Sa gitna ng bagyo, mayroon kang lakas na hindi mo pa natutuklasan. At kapag natagpuan mo na ang lakas na yon, hinding-hindi ka na muling titingin sa ibaba. Dahan-dahan kong isinara ang pinto ng balkonahe. Ang tunog ng paglock ng pinto ay tila isang pinal na pagtuldok sa huling pahina ng aking lumang buhay. Lumakad ako palabas, patungo sa liwanag ng isang bagong umaga. Bitbit ang aking tropeyo, ang aking anak, at ang aking kalayaan. Wala nang ulan. Ang araw ay nagniningning na sa wakas.